Akala mo nga itong si Tambaloslos ay sa kanyang gobyerno at taong bayan, at kung umasta nga ay mas masahol pa sa presidente. Kung siya nga lang ang nasa pwesto ay baka kung ano-ano na nga raw ang gusto niyang gawin. Palpak talaga ang administrasyon ni PBBM, hindi na makontrol ang korupsyon at lahat nga'y umaastang parang panghulo. Pati nga ang pamamahayag ay tila ginigipit na nga rin nila, tulad na lamang ng ginagawa nila ngayon sa SMNI. Palibhasa ay takot na takot nga sila pag nakikita nila si Tatay Digong sa mga programang ibinibigay sa kanya ng SMNI. Baka mabulagtang nga raw sila sa reaksyon ni FPRRD sa mga kabulastugan ng mga politiko. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Okay, pag-usapan natin yung alleged baho ni Speaker Romualdez na isiwalat. Ay ngayon, galit na galit siya. At pinatawag niya sa kamera ang nagtatanong lang. Yung programa po ng SMNI, yung Laban para sa Bayan ni Naka Eric, Dr. Lorin Badoy. Napanood ko yung segment na as usual, itong si Ka Eric, maraming sources sa Congress eh. Si Ka Eric ang nagsabi na nakatanggap siya ng balita, alleged, na nakipag-alyansa si Speaker of the House sa Makabayan Black, sisirain si BP Sara, in exchange, mabibigyan ng initial funding na $40 million at 40 million pesos, initial project. Yun, nagtatanong naman lang si Ka Eric nun. Itong 1.8 billion na travel fund, ganon din, sources sa Congress. Pinasa kay Ka Eric. Tapos, yung pag hindi naman parang factual na sinasabi na, ay, ganito, na. Dapat ipaliwanag, sagutin, tanong yun. Hindi yung... Anyway, kung hindi totoo yun, di sagutin lang, hindi totoo. Sumagot naman sila na fake news, sabi nila. Bakit ipatawag pa? Anyway, baka ito, nasilip na nilang butas para tanggalan nila ng prangkisa ang SMNI. Dahil SMNI lang ang nagagamit ni Tatay Digong para maghayag ng kanyang mga saloobin. Okay? So, ito, may magandang paliwanag si Attorney Sal Panilo tungkol sa issue na yan. Salamat po, SMNI Attorney Sal Panilo, sa magandang pagpapahayag nyo ng katotohanan. If sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag, di imbestigahan natin dito sa studio, SMNI, internally. Ano ba naging basis ng kanyang pananalita? Factual ba? Kung factual, di walang paglabag sapagkat yan ang katotohanan. Ngayon, kung on the basis of your information na hindi mo binalidate at nagsalita ka at naniwala ka kagad, may problema ka doon. Meron kang omission na tinatawag. Pero, even that is not a reason or a ground to investigate the network for the utterances made by the anchor because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag naman yan. Pinatawag ngayong SMNI sa Kongreso. Do they have grounds, Attorney Sal, para alisin ang franchise sa SMNI? Unang-una, teka muna. Yung assuming na yun nga ang sinabi, na sinasabing
1.8 billion funds ang travel na ginastos. Anong kaugnayan ng SMNI dito sa nagsalita? Tandaan po natin, yung ating mga programa dito, lalo na yung mga commentary shows, mayroong disclaimer before and after. Sinasabi, the views and comments expressed in this program are not necessarily those of the management and staff of this network. Nung madalit sabi, iba ho ang personalidad ng mga nagpo-programa dito mismo sa SMNI. Now, on the assumption na masama o labag sa batas o whatever, etiquette, ang sinabi ng isang anchor, then, ang gagawin ng studio is iimbestigan siya internally. At titingnan kung yung mga pinahayag niya ay batay ba sa katotohanan, factual ba o hindi. At kung hindi totoo, kailangan may sanction. But that is not a reason to investigate SMNI for alleged violation, sapagkat wala pong kinalaman ng SMNI doon sa mga anchor. Lalong-lalo na may disclaimer before and after the program. Alright. Attorney Sal, ito na po yung tamang video. Panoorin natin to. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka, Eric, at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito'y break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the Speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be Speaker, explained. the Speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka, Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss Ina. Alright. Attorney Sal? Well, gaya na sinabi ko, if sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag, di imbestigahan natin dito sa studio, SMNI, internally. Ano ba naging basis ng kanyang pananalita? Factual ba? Kung factual, di walang paglabag sapagkat yan ang katotohanan. Ngayon, kung on the basis of your information na hindi mo binalidate at nagsalita ka at naniwala ka kagad, may problema ka doon. Meron kang omission na tinatawag. Pero even that is not a reason or a ground to investigate the network for the utterances made by the anchor because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag naman yan. Attorney Sal, meron tayong caller at may katanungan sa iyo mula sa Las Piñas City, si Boy Villahermosa. Good morning, Boy. Good morning po. Attorney Panelo, good morning po. Good morning. Pinag-uusapan po yan. Kami po mga ordinaryong mga mamamayan, nakikinig, nanonood, at nagbabasa. Kami po naman hindi naman mga tanggalin. Hindi niyo masabi, pero kami, sasabihin namin, simula nang si Martin Romualdez ay nangarap maging presidente, lahat na ginagawa niya ngayon. Yung nangyayari na yan ngayon, sa kanya hunlahan siya. Nakita niyo naman, nakikipag-ugnayan siya sa SCP-PNPA. At yung sinasabing 1.8 billion, yung mga vloggers po sa loob, naririnig ko na po yan. At meron pang isa, hindi binalita rito ng mainstream media natin na meron pala siyang tinanggap na pera sa Okada at itinanggi niya. Itinanggi niya yon. Pero sa ibang bansa, sa news nila, ibinabanggit po yon sa Japan. Ang nagkwento po niya, yung vlogger na galing sa Japan. Sila po yung nagkwento. Ngayon kami po nakikinig lang, nanonood. Ang hindi po namin gusto, ang hindi po namin maintindihan, bakit po hindi masaway ng Pangulo yung pinsa niya?
Hindi, ano po ba talaga ang pinangahawakan ni Martin Romualdez kay Bongbong? Kasi hindi po namin alam kung ano po talaga. Kasi unang-unang dapat magre-react sa nangyayaring itong lahat ito. Pati SMNI pinag-iinitan. Isa pa tong grabing nanggaling dyan sa SMNI na si Mike Abe. Marami rin sinasabi. Marami rin pinupuna. Ay karapatan niya naman yun. Pero kami nanonood lang at kami nagkokomento. Hindi po tama na makinig lang ang Pangulo. Pati yung anak niya nagsalita, kinampihan pa yung ano po ba talaga ang dahilan ng ating, yun lang po gusto naming malaman. At isa po gusto naming malaman, yung listahan po ng mga nagpirma ng resolution, lahat ng resolution na ginagawa nila, pati yung kay Ontiveros, gusto namin pong malaman kasi pagdating po ng eleksyon, pwede po kaming magkaisang lahat. At manawagan man ng dating Pangulong Duterte ng pangkalawakang magrarally, sasama po kami lahat. Kasi po hindi na po tama yung nangyayari ngayon. Pangulong Bongbong Marcos, please, ipaliwanag mo sana sa amin kung ano yung dahilan mo at hindi mo masawa yung pinsan mo at yung anak mo at yung asawa mo. Please lang, kami po nanonood lang, nakikinig. Nakakapiko na po. Maraming salamat po. Nakakapiko na raw siya. Alam mo yung meron akong sasabihin tungkol doon sa 1.8 billion na di umano. Napakadali lang namang patunayan yan kung totoo o hindi. Kasi sabi lang, hindi totoo. O hindi pakita nyo, yun nga sinasabi ni Presidente Duterte, di ba? Open the books. Pakita nyo kung... So this is the right time to go magkano ba yung travel? Ngayon, pag nakita doon sa record na hindi naman pala gano'n, may omission. May pagkakamali. Kaya, pero, may pagkakamali man, kaugnay dyan, hindi pa rin kasama ang network dyan. Personal ang magiging omission ng isang anchor ng anumang network. Pero Attorney Sala, yung naging privilege speech ni Congressman Suarez in the para po daw sa spirit of transparency at sinabi din niya sa dulo ng kanyang statement, hinihingi niya dapat gumawa ng public apology ang SMNI kasi parang tinitaint natin yung Kamara de Representative, of course, the Office of the Speaker, na corrupt sila. Una-una, yung nagsulong na resolution, sasabihin niya, the accusation that the Speaker has 1.8 billion is wrong. It is a false information. Dapat, if I were the one delivering a speech, I will open the records. The truth of the matter is, he spent only a few millions. And this is the record. Liable siya kung nabayulit niya yung batas, particularly yung recruitment. Nais ni Senador Bato de la Rosa na imbestigahan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel dahil sa umano'y kaugnayan sa New People's Army. Magandang araw mga kaibigan. Itong Congressman Raul Manuel na ito, nakikita ko, baka nabibilang na ang araw niya sa Kongreso. Dahil ang daming mga testigo ngayon na nagsasabi, isa siya sa mga nagre-recruit ng mga kabataan, mga estudyante para sumali sa NPA. At itong si Senator Bato de la Rosa, tawag ng tungkulin bilang dating general, bilang senador, gagawa siya ng makbang para makasuhan itong Congressman Manuel na ito. So, abangan natin yan. Ito, panoorin natin ang programa ni Ka Eric sa SMNI na pinapatunayan din ni Ka Eric bilang dating NPA na recruiter talaga itong si Congressman Manuel. Salamat Ka Eric sa inyong mga pagbubulgar. Salamat Senator Bato sa iyong gagawin. Kasuhan nyo, i-expel nyo, o gawan nyo ng paraan na mawala sa Kongreso itong Manuel na ito. Malinaw po ang binabanggit ni Ka Steve na si Raul Manuel ay recruiter ng NPA, hindi lamang sa Isla ng Panay, sapagkat dito din pati sa national bilang student regent pala ito ng UP system, Ma'am Lorraine, Miss Inat Brother Franco, pumunta pa ng Mindanao para pumasok sa NPA area. At kasama siya ni Kate Raca sa pagre-recruit
Dahil si Kate Raca ay naging student council officer sa College of Education sa UP Diliman. Si Raul Manuel galing ito sa UP Visayas. At mga kababayan, ang tawag sa kanya ni Kate Raca, my workmate. At si Kate Raca ay leader ng NPA sa Provincial Committee ng Palawan, CPP, NPA, NDF at captured in battlefront yan. 2 beses yan na muntik ng mamatay sa aktual na labanan at kasama na namatay ang anak ni Ka Roger at si RJ Manalo ng Gabriela Youth UP Los Baños sa isang enkwentro na nakasurvive siya. Siya ang nagsasabi na si Raul Manuel recruiter ng kabataan sa CPP, NPA, NDF. All of these revelations, mga kababayan, sa loob ng Senado. Ano pang ginagawa ng House of Representatives? Bakit inuuna nyo ang mga walang katuturan na pagbebenta ng ating bansa at soberanya, mga resolusyon sa ICC, mga resolusyon na paimbestiga ng SMNI? Ito ang imbestigahan ninyo sa House Committee on Ethics and House Committee on Rules. Bakit nandyan pa si Raul Manuel? At ang mga kasamahan niya na konfirmado na nagre-recruit, nagpupundo at konektado sa teroristang gawain ng CPP, NPA, NDF, and yet they're given the privileges to have funds, power, resources, alliances, and platform to attack the government from inside the government. What is happening with this government? Speaker Martin Romualdez o Congressman JJ Suarez, mag-privilege speech ka at i-challenge mo itong mga colleagues mo. Tama. Na kanilang harapin at sagutin itong revelations of direct testimonial revelations sa loob ng Senado right before the nation and the world. Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco. I think that's a big ask, Eric. No? Kasi what we're seeing right now is the collusion of the Speaker of the House with members of the CPP, NPA, NDF, and that opened the doors to the peace talks, to all of this. No? This is not peace talks, terrorist talks, to the terrorist talks that we never thought would have happened. No? Sa madaling salita, hanggang dyan na lang yan muna siguro sa Senado kasi nakikita naman natin na ibang klase ang Kongreso ngayon. But syempre, we hold faith pa rin with other members of Congress. I know a lot of them there and my faith is unwavering with them na totoong may pagmamahal sila sa bayan. Pero ngayon, nakita natin na parang kompletong-kompleto yung pagbibilog ng ulo ng Speaker of the House nitong si Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas na mga operatiba ng CPP. Who were the other resource persons? Yes, resource persons. It was Noel was Noel there, Legaspi, Ivy Corpin, Alma Gabin, Kate Raca, Mariket, Kahanay, I think nandun. Tito, Daniel Castillo was there. And many more na naka-standby lang, Ma'am Lorraine. Lahat po. Mothers. Mothers, Ma'am, si Ma'am Mary Therese, si Luisa Espina nandun, at pati ang yakap ng magulang sa labas ng Senado nandun, sinama si Isay Lucena. So ano pa po ang tanong ni Ma'am Lorraine sa inyo? That may be a very long shot call on our part sa napaimbestigahan sila sa Congress, but that is a legitimate and rightful clamor of the people. Yes, kasi na dapat naming ilabas, Miss Ina. Kasi Eric, di ba, napaka-sensitive nila pag kinu-question yung integridad nila. Remember, kinestyon lang sila at sinabi na open your books. Ang dami na nangyari ngayon. At dito, kamakailan, kinestyon lang din natin itong nakuha natin impormasyon. Eric, ngayon, gusto na silipin ang prangkisa ng SMNI. Kung meron po kayong kapangyarihan na napakabilis na gawin yan, bakit ito rin po, nananawagan din kami na imbisigahan nyo itong mga binanggit na pangalan dito sa Senado, kaugnay dito sa recruitment na ginawa ng komunistang teroristang grupo, no? Ginanggit nila si Raul Manuel. We can ask yung buong kamatayan nila. Can we, yeah, we're asking you, please do that. Alam mo, ma'am, itong si Suarez, ito'y tinignan ko kung sino ba tong si Kong Suarez na para bang kung magsalita ay napakalinis. Maputi pa sa bulak. Alam mo kung ano nakita ko, kung pwede nating i-flash. Ang iilan sa... Na-search ko lang naman to. Okay, nagtatanong lang kung totoo ba. Sige, tanongin natin. Ang lumabas sa internet. Sige, Frank. Kung sino si JJ Suarez. Go. Ito, nabasa ko kung sino. Mga kababayan, milyon-milyon mga Pilipino, para malaman nyo po ang background. Ang nagpa-imbestiga sa SMNI, Mag-search po kayo kung sino po itong taong nagsasalitang ito. Ayan, si David Suarez. Yan. Yes. Lawmaker, 8 other charges for fund misuse. Facing plunder? Yes, ma'am. Plunderous. Ito yung nabasa ko lang naman. Ito yung lumalabas. Maliban dyan, meron pa. Philippine Star ito, Brother Franco. Yeah, Philippine Star and ito. 2020 ito. Correct. At pinaabutan tayo ng mga government official from Quezon Province na marami pa daw ito.
we are going to investigate this also. Yes. At i-reveal natin dito. Tama, yung may isa pa, Frank. Meron dalawa pa. Paki-flash pa yung iba. 812 million misuse of fund ang akusasyon sa kanya. Sige, i-flash po natin sa ating playback. Ayan, di ba? Ito, Quezon malinaw Solon, naman. Suki ng plunder case. Ako po'y nagtatanong, Congressman, kung totoo po ba ito? Nakalabas na po Baka kaya ganyan siya nasasaktan. Ako po'y nagtatanong ka, Eric Malinis, ito, baka ipatawag din ako Sama tayo. Tayo nagtatanong lamang dahil ako po'y civilian na gusto kong malaman At kung sino. media ka, journalist ka. Mamamahayag tayo, karapatan natin magtanong kung ano ang background ng taong na ito. Kasi ganito yan Ang mababait, galit talaga sa masasama. Ang masasama, galit sa mababait. Sino ba gumagawa ng kabutihan para magpahayag ng katotohanan? Correct. Ako'y nanggagalaiti ka, Eric. Bilang isang mamamayan, napanood ko kayo kahapon. Naging netizen ako kahapon. Yes. Napanood ko kayo At nakikita ko kung paano magsalita itong Buti hindi ko congressman napanood. ito. Ma'am, Yari ka. nag-aso-aso yung pet ko Talaga? Ano sinabi ba niya? Hindi ko napanood. Kung siya'y makapagsalita, inuusgahan niya. Akusasyon yung kanyang datingan sa kanyang pahayag ka, Eric, na sinasabi niya, parang hindi lang akusasyon, parang diktadorya pa dahil ilabas mo muna SMNI ang resource mo kung saan nanggaling yan. Kasi malinis daw siya. Kasi malinis siya Bakit ba daw siya suki ng plunder? Yun nga Ako nagtatanong lamang, bakit po kayo naging suki? Nilalabas ng... Correct. Kaya pala ang tawag sa kanya sa maraming mga mamamayan sa Quezon, si Congressman Suki. Congressman Suki. Kasi suki siya sa ombudsman ng mga complaints. Ngayon, sa misuse of public funds. sabi niya pa, meron daw siyang dokumento kung magkano daw yung ito naman sa yung travel fund. Labas din. Alam mo, isa pa yun Gusto kong bigyan din yun ka, Eric. Sige, parang. Nagsasabi ka na meron akong ilabas mo. Ilabas mo. Bakit hanggang ngayon? Hinihilot-hilot pa ba yan? Ay, matagal naman ang hilotan na yan. Tila naging suki na ng ombudsman sa dating Quezon Governor at ngayon Second District Representative David J.J. Suarez. Mga kababayan, kilalanin po natin to. At iba't ibang mga mamamahayag, media outfits na talaga naman suki rin ng kongresista. May complainant siya. Batay sa 35 na pahinang reklamo na hinihain ng mga residente ng lalawigan ng Quezon. At ito yung pumapasok ngayon sa ating mga inboxes na sina Lionelo Botugon, Antonio Alomeda and Marie Binosa at Mauro Forneste, wala umanong pakundangan na nakikipagsabwatan si David Suarez sa mga dati niyang mga tauhan sa Kapitolyo para mangulimbat ng 6.1 million pesos sa loob. 56.1 million pesos sa loob ng kanyang termino bilang gobernador ng lalawigan noong 2010 hanggang 2019. Ayan. So nagtatanong kami, Congressman Suarez, are you willing to be our guest tomorrow? Yun. To come over? Bukas ang ating tanggapan ka, Eric. Para ipaliwanag mo ito. At dito mo kami tanungin. At dito mo ipakita sa amin ang sinasabing mong kami ay may fake news at nangiintriga tungkol sa pondo sa mga travel expenses ninyo ni Speaker Martin Romualdez. Di pumunta ka bukas. Frank, dagdagan mo please. Ito, bukod sa plunder, inasunto rin ng patong-patong na kasong malversation failure to liquidate funds. Ang malversation, kung sa Ilonggo, ginpalapaw ang pundo o ginamit mo ang pundo sa hindi intended sa budget. So palapaw pundo yun. Actually, mga kababayan, dami niyan Hindi na nga namin mabasa sa sobrang dami. Pinapakilala lang po namin kung sino po. At nagtatanong tayo kung totoo Nagtatanong lang tayo. Mag-search na lang po kayo. At kausapin niyo po maganda yung mga opisyal sa Quezon nang sa gayon malaman ninyo ang totoong pagkatao ng isang tao na nanggagalaiti. Hindi naman siya yung tinatamaan. Ini-invite daw ang SMNI ni Governor Dr. Tan, gobernador ng Quezon Province, dahil gusto niyang maipaliwanag kung bakit siya nanalo at na naging gobernador dahil sa good governance campaign niya. Si Governor Tan po ang naglampaso kay David kina Suarez sa eleksyon ng 2022, Brother Franco. Pero malinaw na nagtatanong po kami at iniimbitahan natin si Congressman David J.J. Suarez to come over tomorrow or sa Monday dito po sa SMNI. Dalhin mo yung dokumento mo na kami ay hindi po totoo yung aming pagtatanong tungkol sa 1.8 billion travel fund expenses. At dahil dyan, ang aming panghuling ibabanggit dito, kasi nandyan ang isa naming guest, pero babalikan namin pero ito. Pero may hirit din ako sa pasigay ka. Sige, Brother Franco, sana
sana si Congressman David Suarez ay mag-privilege speech din at mag-attend kami at magdadala kami ng napakalakas na pagpapalakpak kung paimbestigahan mo rin ang involvement sa recruitment sa NPA, terorismo, at mga kasamaan na ginagawa ng grupo ni Raul Manuel at si Raul Manuel ng Kabataan Party, si Arlene Brosas at si Franz Castro. Sasabihin namin na talagang may balls ka. We feel motivated. Naipakita namin na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we feel motivated, we are inspired, lalo na sa mga televiewers namin to prove that truth matters. Yung motto namin na ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment. Kasi yung harassment na word, maybe may harassment or not, but sa amin, we consider it as an inspiration and challenges na lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. Magandang araw mga kaibigan. So, napakinggan natin si Attorney Mark Tolentino, isa sa mga abogado ng SMNI, na humarap sa hearing sa lower house kahapon. Imbes na matakot o mag-give up o whatever, lalong tumapang. No? Lalo kaming na-inspired, na-motivate, lalo naming pagagandahin ang programa ng SMNI. Well, mabuhay po kayo, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Soplico. Mabuhay po kayo, Pastor Apollo Kibuloy, sino pa? Kay Eric, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Roque, Attorney Panelo, at iba pang mga bumubuo ng SMNI Network. Kayo na lang po ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kayo po ang isa sa pinaka most trusted na media network ngayon. Kasi yung nasa mainstream media, hindi ko na lang pangalan. Alam nyo na busalan o na kasama na sa payroll o wala. Tahimik sila. Ang daming nangyayaring hindi kaaya-aya sa palibot. Puros papuri sa administrasyong ito. Puros papuri kay Speaker Martin Romualdez. Hindi po masama yung magpuri sa magandang ginagawa. Ginagawa ko rin yan. Depende sa nangyari. Kaya lang, itong karamihan, halos lahat na ng mainstream media, talagang nagbago ang ihip ng hangin. Panahon ni PRRD, ang mainstream media, kaliwat kanan ang batikos sa administrasyon ng Duterte. Ngayon naman, nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media. Hindi nila nakikita yung mga smuggler na ina-appoint bilang special envoy. Hindi nila nakikita yung issue ng pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa smuggling and hoarding. Puros na lang puros kagandahan, lalo na itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. All praises sila. Ang SMNI, talagang hindi naman anti-government ang SMNI. Pro-government ito. Kaya lang, pag may ganyan na concern ng taong bayan, example, pundo ng taong bayan, di mag-ingay. Kagaya tong lumabas na issue, yung extraordinary expenses. Hinighlight ng SMNI through gikan sa masa para sa masa na programa ni Tatay Digong. Kaya napapag-usapan, na-aware ang taong bayan. So itong issue ngayon na 1.8 billion travel expenses ng Speaker of the House. May nag-report
taga-Congress ang nag-report kay Ka Eric. Trabaho